Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Rebecca T. Año Nuevo. Welcome dito sa aking channel, ang Sansandali. Ang pamagat ng aking paksa ngayon ay Kapangyarihan ng Taong Bayan. Nais kong magsimula sa pamamagitan ng maikling sipi mula sa paring si Modesto de Castro na noong 1902 ay sumulat ng akdang pagsusulatan ng dalawang binibini, si Urbana at si Feliza. Ganito ang kanyang sinabi tungkol sa katungkulan sa bayan. Ang masakim sa kamahalan, sabi niya, sa karaniwan ay hindi marunong tumupad ng katungkulan sapagkat hindi ang katungkulan kundi ang kamahalan ang pinagsasakiman. Salat sa bait, sapagkat kung may iniingat na bait, ay makikilala ang kabigatan, ay hindi pagpipilitan, kundi tatanggihan, kaya marami ang nakikitang pabaya sa bayan. Walang hinaharap kundi ang sariling kaginhawahan. Ang mayaman ay kinakabig at ang imbi ay iniiring. Sa kasalukuyan ay malinaw na sinusubok muli ang ating bayan ng mga masasamang pinuno na nagtatamasa ng kapangyarihan. Marami ang nagsisisi sa pagluluklok sa kapangyarihan ng mga pinunong napako ang mga pangako. Kung tutuusin, ang pagkakamali ay hindi nararapat ipang-usig sa bawat botanteng itinuring na sagrado ang kanilang boto at ibinoto ng buong pagtitiwala at pag-asa ang naluklok sa kapangyarihan. Ang kasalanan ay mas dapat ilagay sa mga naluklok na nagnasa sa kapangyarihan pero wala pala sa loob ang pananagutan na tuparin ang mga pangako. Kung nakikinig ang mga opisyal sa hinaing ng taong bayan at titigil sa pagmamaniobra ng mga peking survey na iginigiit ang pagmumukha ng ubod ng kinasusuklaman ng madla, mararamdaman nila ang lumalaganap na galit at pang-uusig ng mamamayan sa mga nangurakot at nangungurakot sa kaba ng bayan. Ang people power na matagal nang natutulog, ngayon ay muling nagbabalik sa mga lansangan. Sumabay pa at mas tamang sabihin na nauna pa nga ang mga nakita nating mga pag-aaklas ng mamamayan sa ibang mga bansa tulad ng Indonesia, Nepal at South Korea. Kung bakit hindi na natuto ang mga nasa kapangyarihan. Lagi silang may ilusyon na hawak nila ang kapangyarihan habang buhay. Pero ang kapangyarihan, tandaan natin, ay nagmumula sa atin bilang mamamayan na nagpapahiram lang sa kanilang iniluluklok natin upang tayo ay pamunuan. Kung kaya, ang ipinahiram ay binabawi at sinisingil natin ng mahigpit kapag dumating ang oras o tayo na ang hihila sa oras bago tayo tuluyang malugmok sa kasawian. Maraming maaaring itanong, pero ituon natin ang isip at atensyon sa tatlong bagay. Una, itanong natin sa sarili, ibig ko bang magtagumpay ang katarungan at kagalingan ng bayan, higit sa sarili, laban sa kabuktutan? Pangalawa, ang pagkilos ko ba at pagpapahayag ng loob ay magtatanggol sa dignidad ng tao at ng bansa? Pangatlo, handa ba akong managot sa Diyos, sa aking kapwa, at sa susunod na henerasyon dahil sa aking pagpapasya? Hindi pa sila isinisilang o lumalaki pa lang itong tinatawag nating susunod na henerasyon. Pero kaya ba nating ipamana ang bansang lugmok sa katiwalian, walang dangal, walang kahihiyan? Ang kasalukuyan ay puno ng sigalot at ingay.
Nakatambad sa atin araw-araw ang iskandalo ng mga namumuno at mga kaanak nila mula palasyo hanggang Kongreso, hanggang Beverly Hills sa Estados Unidos dahil sa usapin ng droga at sa kanilang pagitan. Ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan tulad ng DPWH na nasasangkot ngayon sa napakalaking anomalya ng mga ghost project at mga substandard na mga programa kaugnay ng flood control. Gayun din ng money laundering. Dahil paano nga ba magwaldas ng milyon-milyon sa isang upuan sa kasino ang taong gobyerno? Napakasamang modelo. Sa tuwing umuulan, damang-dama ng kamay nilaan at mga karatig lungsod at mga lalawigan, pati na ang matataas na mga lugar katulad ng ilang bahagi, halimbawa sa Rizal. Ang matinding pagbaha na naglalagay sa panganib sa buhay, bahay, ari-arian, at hanap buhay ng mga pamilya at komunidad. Kapag umuulan at naabutan ka sa labas, ang iniisip mo ay paano ka makauuwi ng ligtas. Samantala ay nakalabas na ng bansa ang mga politikong sangkot sa anomalya ng pandarambong, gayon din ang kanilang mga kaanak. Ang Kongreso na pinamumugaran ng mga binabansagang magnanakaw ay wala ni katiting na hiya na magpatawag ng investigasyon sa kanilang pamunuan. Ang iba sa kanila ay nakatutok pa rin, kumbaga sa baril, ang nguso sa vice-presidente nang humarap sa kanila para sa pagdinig sa budget ng kanyang opisina. Ipinipilit ang pagbusisi sa confidential funds, lalo na ng mga kaliwang grupo, na parang hindi alam bumasa ng kahulugan ng confidential sa diksyonaryo. Hinamon sila ng kinatawan mulang Davao na magulat at magbuklat ng libro tungkol sa kanilang mga proyekto at nang malaman ng kanilang pinaglilingkuran kung paano nila ginastos ang budget para sa kanilang mga distrito. Pero, taingang kawali ang mga kongresistang gustong sakmalin ng buhay ang kanilang tinatanong. Ito ang normal at kalakaran ngayon ng mga opisyal ng gobyerno. Magbabad sa luho, magwaldas ng pera ng bayan, magturu-turuan, magmaang-maangan, kasama ang mga kasapakat na tiwali. Harap-harapan nila tayong ginigilitan ng leeg na parang pampataba ang dugo para sa kanilang luho. Gusto ng mga namumuno na mahirati tayo sa palabas at tuluyang makalimot. Pero bago mangyari ito, bago tayo tuluyang magkalimutan, tandaan na nangyari ang lahat ng kapahamakang dinadanas ng bansa sa ilalim ng pamumuno ng presidenteng walang kwenta dahil wala sa loob ang binitiwang mga salita. Hindi makakilos, hindi makapagpasya, naninisi sa lahat pero hindi sa sarili. Naiiyak kuno sa kapalaran ng mahihirap nang isa-isa niyang saksihan ang mga bumagsak na tulay at nakatiwangwang ng mga proyektong ginastusan ng milyon-bilyon ng gobyerno pero walang naitayo. Ito bang Pangulo ay nakakulong sa kuweba o nadaganan ng tipak ng bato nang bigla ay nanguusig siya sa mga mambabatas na kanyang mga kaalyado at may kagagawan sa tinatawag ngayong pinakakorap na national budget na pinirmahan naman niya at pinalusot. Ipinatigil ang pagdinig na inumpisahan na ng Senado sa mga kontratista na umamin ng kanilang kasalanan, pero nagbunyag ng mga pangalan kasama ang House Speaker na kanyang kamag-anak
at ang kasangga nito na nakalabas na ng bansa at nagpapagamot daw ayon sa press release. Anong panggagago ito? 90/60? Ang BP. Ang dami nating dalubhasang doktor, pero sa labas ng bansa, nagpagamot. Ang lehislatura at ehekutibo ay magkapantay at independiyente sa isa't isa. Kung gayon, ay bakit biglang nakikialam ang Pangulong walang alam, kundi magpalabas at manood ng kanyang mga paboritong palabas? Paano tatablan ang mga walang hiya? Wala na nga silang pakiramdam. Paano natin sila aalugin sa kanilang kinalalagyan? Mamili tayo at magpasya kung paano magtutuloy ang palabas. Tayo ba ay tahimik na manonood mula sa ating ligtas na kinalalagyan habang nagaganap ang mga pandarambong at pag-abuso ng mga nasa pwesto? O kung di man tatahimik, ay magkakasya na sa pambubuska sa social media? Kailan tayo magpapasyang maging tauhan sa nagaganap na paglantad sa mga tiwali, samantalang hinahawan ang daan ng nabubuong kasaysayan? Kung tutuusin, ay binigyan ng taong bayan ng pagkakataon ang nakabalik sa luklukan sa paniniwalang lilinisin niya ang dungis ng pangalan ng kanilang angkan na may dalang sumpa at dagta ng diktadura na ipinalasap ng kanyang ama hanggang patalsikin ng mamamayan mula sa kapangyarihan. Nagkamali ba ang mga botante sa pagluklok sa anak na ngayon ay may kulapol ng droga, katiwalian at krimen ang pamumuno, kaya't kinamumuhian sa bawat araw na nananatili siya sa pwesto? Uulitin ko ang una nang nasabi. Hindi ang taong bayan ang nagkamali, kundi ang mga namumuno na tumalikod sa kanilang pangako. Ang paglagak ng tiwala ay hindi lang pagtataya, kundi kaloob. Kaloob, napakagandang salita. Ang kaloob ay pahiram na may pag-asang pananagutan ng tumatanggap sa kaloob. Sa sandali ng pagtataksil sa salita, may kapangyarihan ang nagkaloob na bawiin ang ipinagkaloob at iligtas ang kalayaan at katarungan sa kuko ng malupit na kaaway. Hindi lang karapatan ang pagbawi, kundi tungkulin at malalim na pananagutan. Hindi maaaring hayaan ang inang bayan na dinudusta ng mga sukab at ganit sa kapangyarihan. Bilang mga malay na tauhan, hahayaan ba natin na magpatuloy at manatili ang kasamaan ng mga nasa poder? Bawat araw ay pinapaslang tayo ng kabuktutan kung hindi tayo maninindigan at magtatanggol sa dangal ng kabayanihan na ipinagbuwis ng ating mga ninuno. Hindi tayong mamamayan ang dapat magturingan bilang magkaaway. Kaya nga mamamayan, tayo ang bumubuo ng bansa, ng bayan. Tayo ay magkababayan saan man ang tirahan, sa iba't ibang sulok ng bansa at ng buong mundo. Karapatan ng bawat isa ang mamili ng kulay sa politikang pinaniniwalaan. Ngunit, ang laban sa katiwalian ay lampas sa mga kulay ng politika at kani-kanyang haltak sa kapangyarihan.
Pinagtatagpo at pinag-uugnay tayo ng laban para sa interes natin bilang mga mamamayan ng lupang sinilangan. Nais ba nating iligtas ang inang bayan? Nais ba nating iligtas ang kaban ng bayan bago ito tuluyang malimas ng mga magnanakaw? Nais ba nating panagutin sa malaot madali ang mga kriminal at taksil sa kanilang pangako na tayo ang paglilingkuran una sa lahat? Sabi ng ibang bansa ay kumukuha sila ng inspirasyon sa atin bilang mamamayan na nagtanggol at lumaban para sa kalayaan at katarungan. At tagal ng panahon yon. Once upon a time, may 4 na dekada na ang nakalilipas. Kaya pa ba natin na ibalik muli ang apoy ng pagtatanggol sa ating bayan? Huwag tayong magpalansi o magpaligaw. Sa kabila ng ating mga kaibahan, mayroon tayong mga pagkakabuklod. Halimbawa, ayaw natin ng dahas. Pero, tandaan na ang dahas ay hindi lamang ang madugong dulot ng paghawak ng armas. May dahas na umiiral dulot ng katiwalian at masamang pamumuno. Panahon nang itakwil natin at sugpuin ang dahas ng pagkadayukdok at walang dangal na kahirapan. Kung ipinanganak tayong mahirap, hindi tayo dapat manatili sa kahirapan at pagkabusabos. Karapatan natin ang maunlad at maalwang pamumuhay. Karapatan ng bawat bata at mga kabataan ang edukasyon. Karapatan natin ang serbisyo, tapat na serbisyo para sa kalusugan, ligtas at malinis na kapaligiran, trabaho at mga oportunidad para matustusan ang mga batayang pangangailangan at katuparan ng mga pangarap. Karapatan nating mangarap at matupad ang ating mga pangarap. Matutupad lamang ito kung tumutupad ang mga politiko sa kanilang pangakong paglilingkod sa halip na pagkamkam at pandurugas sa kaban ng bayan. Ikalawa, nasa atin ang kapangyarihan kung sama-sama at magtuturingan tayo bilang tunay na magkakapatid at magkababayan. Hindi tayo ang magkakaaway, maliban na lang kung tumatawid tayo, umaakyat sa kabilang bakod para samahan ang mga kaaway. Ang tunay nating kaaway ay ang mga politikong abusado sa kapangyarihan at walang pinangarap kundi masadlak tayo sa kahirapan araw-araw. Hindi na tayo makaahon sa hirap. Yan ang gusto ng mga politiko na ang habol lang ay ang boto sa tuwing eleksyon. Uulitin ko ang mga tanong sa simula, ngunit ngayon ay hindi lamang para sa sarili, kundi sa ngalan ng nagbubuklod na mamamayang tigib ng pagmamahal sa bayan. Mula sa ako, ay ibig kong itanong at hikayatin kayo, ibig ba nating magtagumpay ang katotohanan, katarungan at kagalingan ng bayan higit sa sarili? Pangalawa, tayo ba ay nagtatanggol sa dangal ng tao at ng ating bansa? Pangatlo, handa ba tayong managot sa Diyos, sa kapwa Filipino at sa susunod na henerasyon? Handa ba tayo bilang nagkakaisang mamamayan na managot sa susunod na henerasyon? Lagi nating tandaan, hindi tayo ang magkaaway, kundi ang mga taksil na nasa luklukan. Ang kapangyarihan ng taong bayan ay sa taong bayan. Gamitin natin ang kapangyarihang taglay natin para hindi magtagumpay ang mga dyablo at ang kanilang maningning na mga sungay na magdudulot sa atin walang iba kundi sa kapahamakan.
Hanggang sa muli, daghang salamat sa pakikinig. Ito po ang muli ang inyong lingkod, Rebecca Tiaño Nuevo. Filipino para sa wika, para sa bandila, para sa kapwa at sa Diyos. Dito sa maliit ngunit malayang puwang ng Sansandali.